Evan, ano ang mga issue sa bansa na ipinananawagan ng mga militanteng grupo? Ela, pagpasa sa anti-political dynasty bill at pagbuwag sa korupsyon, ilan yan sa pinakamalalakas na panawagan ng mga grupong nagmarsya papunta dito sa EDSA People Power Monument. Bago pa lamang ang alas 8 ng umaga ay nag-ipon-ipon na ang mga iba't ibang militanteng grupo sa EDSA Shrine sa EDSA Ortigas. Mula Ortigas, nagmarcha ang mga ito papunta sa People Power Monument sa EDSA White Plains sa Quezon City. Nag-aalay ng bulaklak at nagsalita ng kanilang panataas sa harap ng bantayog. Isinigaw rin ng mga ito ang kanilang pagkadismaya sa mga nangyayaring krisis ngayon sa bansa. 40 years na po, pero andito pa rin tayo sa kalsada. Kaya ang tanong, bakit ganito? Nabigo ba ang revolusyon? Kasama sa kanilang panawagan ang pagpasa ng anti-political dynasty bill. Anila kung maisa batas, isa ito sa magiging daan upang wakasan ang korupsyon na kasalukuyang nangyayari ngayon sa pamahalaan na nag-ugat sa mga magkakapamilyang nananatili at nanunungkulan ngayon sa gobyerno. Hanggang ngayon po, 40 taon na ang nakaraan, nandito pa rin ang korupsyon, nandito rin po ang paghihirap ng bayan. Kaya importante po na maipasa na po ang anti-dynasty bill dahil ito po ang isa sa mga solusyon para tuldukan na po ang masabi po nating korupsyon dito sa ating bansa. Para sa iba pang militanteng grupo, isinisigaw nila ang taas sahod, pagwawakas sa contractualization, pagpapanagot sa mga sangkot sa flood control scandal, paglitis kay Vice President Sara Duterte at accountability mula naman kay President Ferdinand Marcos Jr. Kaninang alas 11 ng umaga, binuksan na ang booths kung saan mga interactive activities ang makikita upang muling ipaalala sa publiko ang nangyari noong 1986. Habang mamayang alauna ng hapon naman sisimula ng pre-program bago ang mismong programa mamayang alas 3 ng hapon. Ela ngayon, sarado na itong kalsada sa White Plains, Quezon City. Ang isang bahagi ay gagamitin para dun sa mismong program kung saan ngayon ay kasalukuyang nag-iensayo na yung mga performers. Habang ito namang kinatatayuan natin na kabilang bahagi ng kalsada ng White Plains ay para naman sa daanan ng mga tao at para sa mga sasakyan ng mga otoridad na nagbabantay para dito sa seguridad sa paligid. Yan muna ang update mula dito sa Quezon City. Balik sa inyo dyan, Ella. Evan, ano yung prominente na nakukita mo dyan ngayon, yung mga pinakamaraming grupo at kumusta din ang daloy ng trapiko dyan? Ella, kanina ang mga prominenteng tao nakita natin ay yung grupo ng PNP Pilipinas. Nandyan yung mismong apo ni dating Pangulong Cory Aquino, si Kiko Aquino D. Nandito din yung grupo ng Akbayan Party List. Nandito si Representative Chel Jokno at si Representative Percy Santana. Maging ang Liberal Party kasama sina Erin Tanyada at ang mamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima. Dito nakiisa sila sa paggunita ng ika-40 anibersaryo nitong EDSA People Power Revolution. Bukod sa kanila, nandito din yung grupo ng mga estudyante, iba't ibang sektor ng mga militanteng grupo, mga guro at mga manggagawa. Yan mula dito sa EDSA White Plains, Ella. Yung daloy ng trapiko, Evan, kumusta? Ella, nakapaligid dito sa may kahabaan ng EDSA yung mga pulis mula sa QCPD at maging sa PNP. Ngayon, minomonitor nila yung daloy ng trapiko. Dito sa White Plains, sarado na mismo yung kalsada. Pero yung daloy ng trapiko dito sa may EDSA Ortigas, kahabaan ng EDSA Ortigas papuntang northbound ay tuloy-tuloy naman yung daloy ng mga sasakyan. Bagamat nakakaranas ng trapiko, nakapantay naman yung mga otoridad, mga traffic enforcers at mismong mga otoridad at mga organizers nitong programa. Ella. Alright, maraming salamat, Evan Alvarez.